Ongotan. Ongotan. T-Mac! Ongotan. What a shot by T-Mac Ongotan. Simulat sa pool, nung pagkahawak ko pa lang ng bola, doon na talaga na-realize ko na kompleto yung araw ko pag nakakahawa ko ng bola. Ako po yung ate ni T-Mac. Si T-Mac po ay nagsimula siya nung edad na 4 years old, bola na talagang hinahawakan niya. Until elementary, nilalaban talaga siya hanggang high school. And then, yun yung naging way para makapunta siya dito. So, kahit manalo matalo, sobrang proud kami sa kanya. Yung family ko, tsaka yung mga mahal ko sa buhay ko. Yun naman talaga ang dahilan kung ba't andito ako sa Maynila ngayon. Pinaka-challenge yun. Kung mapalayo ka sa pamilya mo, andito ka sa Maynila, nagsasacrifice para sa family mo. Una, bago ako pumunta dito sa Arellano, sa sa dati kong school dun sa Sorsogon, sa kala Ma'am Leslie, sa kala Sir Renzi, dahil nung pumunta ako sa kanila, kumbaga, pinangakuan nila ako na na tutulungan nila ako sa after ko mag-senior high, tutulungan nila ako makapag-try out dito sa mga school dito sa Manila. Sobrang doon nagsimula yung journey ko dito sa NCA. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. Huwag nating sayangin yung every game, every opportunity na binibigay sa atin ng panahon. Pag nawawala ako sa kumpiyansa ko, nawawala ako sa buti na lang meron akong yung girlfriend ko na lagi akong binibigyan ng advice about kay Lord para yun nga, sobrang thankful din ako dun sa girlfriend ko dahil pag na-down ako, andun siya lagi niya akong in-heads up. Hi, I'm Christine Lin, T-Mac's girlfriend, and kahit pa paano naging witness ako ng simula ni T-Mac sa NCAA. At first, talagang nagsistruggle siya kasi syempre from Bicol to Manila, talagang grabe yung adjustment niya. And dumating talaga sa point na dinadoubt niya na yung sarili niya. As in, talagang gusto niya na mag-quit. And sabi ko sa kanya, life must go on and tuloy-tuloy lang, ilaban mo kung, tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo, yung talent mo, ipakita mo, yung mag-strive ka lang, ganyan. And dumating kasi sa point na doon talaga pinaka na-down si T-Mac nung time na nawala siya sa team. Pero by God's plan, pinabalik siya ni Coach Chico. And sobrang happy kami kasi nakikita naman natin na kahit na hindi nakaayon sa plano ni T-Mac yung nangyari, pero may the best na plan pala si Lord. Ngayon, nare-recognize na si T-Mac. Well, dati talagang bangko lang siya, pero ngayon, nare-recognize na siya. Isa na talaga siya sa inaasahan ng team and napapakita niya yung talent na meron talaga siya, yung determination na meron siya. Si Coach Chico talaga yung nagano sa akin. Thank you dahil nga, kundi dahil sa kanya, di ba? Unang season, bago pa lang mag-umpisa yung season 101. Thank you sa kanya dahil nga, yun nga, yung mindset agad niya, yung sacrifice na ginawa niya, nagbunga din. Madami siya sa actually lahat ng mga coaching staff, hindi lang si Coach Chico, lahat buong coaching staff ng Arellano. Sobrang ang daming mga skills na na-improve ko sa ngayong season. Alam mo, deserve ng bata yan eh. Sobrang magtrabaho yan, lalo na sa practice namin. Kung ano yung nilalaro niya, mas higit pa dun sa practice eh. So dito, easy na lang talaga. Yung kusong palaban eh, si T-Mac Arellano. Hindi siya more in talk eh. Kumbaga, walk the talk, pinapakita niya sa court. And then kahit sino naman player, maahawa ka sa kanya pag ganun yung nilalaro ni T-Mac eh. And siguro, may mga understanding na sila, not more in words, pero more in action naman sila talaga. Yung sinabi sa akin ni Coach Chico na wala nang second chance. Kumbaga, hindi mo na mababalik yung isang blame mo yun. Kaya make sure na pag kinuha mo yung bola, 100% mo talaga na shoot mo. Paano ko tulungan din yung mga teammates ko, yung mga nag-struggle din, yung up and down. Yan din yung responsibility ko na bawal sa amin may maiwan dahil kailangan kami lahat aangat. Sabi ko lang naman sa kanila, kumbaga,
every game kailangan nating manalo kasi nga wala nang second chance, wala nang wag natin sayangin yung mga opportunity na binibigay sa atin. Hindi tumatak sa akin ngayong season yung mag-give up kasi alam ko sa sarili ko and alam namin ng team namin na kaya namin makapunta sa goal namin ng season. Pero yun nga, ganoon talaga basketball may nanalo may natalo pero sobrang thankful pa rin ako dahil nakapunta kami ng quarter final. And yung play of the game, kumbaga bonus na lang yun Kung hindi man ako makatulong sa team, andyan naman mga teammates ko, nakakain naman ako sa liwin. Kumbaga, yun nga, hindi naman, yung pwede lang yung mga teammates ko nga, pati coaches ko, pwede lahat kami maging play of the game. And kaso isa lang pwede. Yun nga, siguro deserve din naman nila yun kasi nga, hindi naman ako lahat nagtatrabaho, hindi naman ako lahat yung naglalaro. Kumbaga, andun sila sa nangyari kung paano kami nanalo. Sobrang saya ko dahil nga yun nagawa ko yun na maging consistent ako. Sobrang happy ako doon siguro kumbaga nagbunga naman yung mga sacrifice at saka pinagtrabahuan ko before mag-season. Lahat kong minahal yun. Siyempre, una-una panalo kami, di ba? Hindi ko na talaga iniisip yung bonus na lang yung ganyan sinasabi. Yung sasabi ko, bonus yung mga ganyang play of the game, best player, and play of the week sa pangarap ko sa sarili ko and pangarap ko din dito sa team na to. Kaya yun nga, lagi akong always provide ako and 100% ko binibigay yung best ko. Gagawin ko lang yung best ko para sa team and yun nga, gagawin ko lang yung best ko para sa team para makapunta kami sa goal namin and sa goal din ng Arellano. Sobrang sarap kasi nga dati ko nang pangarap na makapaglaro and yung sinusuot yung Arellano and yun nga gusto ko ding mapunta ang team dahil sa influensya din ng mga naging player dito. Nakapaglaro ko sa malaking liga. Wala namang nag-expect sa akin at di ko naman na-expect talaga na makakarating ako dito kaya sobrang masaya ako at saka sobrang magandang memory sa akin itong nangyari sa akin na nakapaglaro ko dito sa Arellano. Maraming salamat sa kanila dahil nga sobrang nakakadagdag talaga sa akin ng boost yung mga suporta nila, yung AO community and yung family ko, mga mahal ko sa buhay. Sobrang sarap sa feeling na pag narinig ko sila, yung sigawan nila pag nakaka-shoot kami, and yung paglabas pa lang ng dugout, pagpunta mo pa lang ng court, ramdam mo agad yung impact nila na parang nakakadagdag sa energy mo. Sobrang taas ng pangarap ko sa sarili ko para siguro dahil din sa sitwasyon ng buhay ko kaya nakabalik ako dito sa Arellano. Yung younger version ko thank you sa kanya dahil nga wala nga ako dito. Walang Timok Ungotan ngayon kundi dahil sa kanya. We love you, Timok Ungotan!